ang atoang maayong binuhatan, ang atoang mga pagpaningkamot sa pagtamod or pagtuman sa mga kasuguan sa Dios, dili makaluwas nato gikan sa pagka-impyerno. Okay, maayong adlaw sa tanan. Ako dai si Pastor Razel Sumagang, missionary pastor of Second Advent Baptist Mission Work diri sa Maralag, Dumiag, Zamboanga del Sur. So for today's video, gusto na ako i-share sa inyo kung nganong nakaingon ko nga ang atoang maayong binuhatan, ang atoang mga pagpaningkamot sa pagtamod or pagtuman sa mga kasuguan sa Dios, dili makaluwas nato gikan sa pagka-impyerno. Di na maglangan, no? Unahon nato, unsa man day ang problema. Nag-ugat ang problema, mga kahigalaan, diri sa sala. Dagko tang makasasala, dili ta gagmay nga makasasala lang kay anak ka nga mas grabe gito among silingan, okay, dagko kay tug nabuhat nga sala. No, level tatanan sa pananaw sa Dios ngano man ingon ani ang giingon sa Biblia, kabahin na sa standard sa Ginoo, bahin aning sala. Now, ingon ang Biblia in James chapter 2 verse 10. If you have your Bible with you, kindly open it in James chapter 2 verse 10. Nawa ang standard sa Ginoo. Gusto na ko ipasabot sa inyo nga dagko tang makasasala, unya kitang tanan. Sakto nang giingon sa Biblia, sanglit nakasala ang tanan, walay exempted. Okay, James chapter 2 verse 10. Ingon ang Biblia, for whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Unsa kuno? Si bisan kinsa kuno nga naningkamot og tuman sa tibuok kasuguan, tibuok balaod, apan nakalapan siya sa usa lang ka punto, ingon ang Biblia, siya nahimong sad-an sa tanan. Ingon ana ang sukdanan sa Ginoo. Naningkamot kuno kag tuman sa kasuguan. So example lang nato, 10 kasugo, 10 commandments. Natuman nimo ang siyam, usaray imong sipyat. Unsa giingon sa Biblia? Pasar ka, hagbong. Ingon ang Biblia, sad-an ka sa tanan. Pakwan pakol, usaray imong sipyat, pero sa atubangan sa Dios nalapas nimo tanan. Wa ka kapatay, pero tungod kay nakapamakak ka, which is sala, no? Atubangan sa Dios. Ingon ang Biblia, you are guilty of all. Nakalapas ka sa tanan. Tabla ra gyapon nga nakalapas sa tanan. Tabla ra gyapon nga nakapatay ka. Tabla ra gyapon nga nangawat ka. Tabla ra gyapon nga nalapas nimo ang tanan. Ingon ana ang standard sa Ginoo. Manang ang deklarasyon sa Ginoo higala, ingon siya, sanglit, therefore all have sinned and come short of the glory of God. All, walay exempted, leader man kag simbahan or ordinaryo man kang membro sa simbahan, ingon ang Biblia, tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. So, ingon ana ang scope, ingon ana ang kadako kalapad sa problema nato. Dili tagagmay nga makasasala sa mga mata sa Dios, dagko tang makasasala. Now, ang hustisya sa Dios nagdemand nga duna ni silot because God is holy. God hates sin. So duna ni silot ang atong sala. Ug importante kay higala nga masabtan nato unsa day gipangayo sa Dios aron matagbaw ang iyang hustisya. Now, here's the thing. Ang na sabtan man gud sa uban, gibuhat sa uban, gingon ani nila og sulbad ang problema. So para para malangit ko, magbinuutan ko. Para malangit ko, maningkamot kog tuman sa sugo sa Ginoo. Now, ang question man gud, mao ba nay gipangayo sa Ginoo nga bugti sa atong mga sala or bayad sa atong mga sala? Mao ba nay gaingon ba ang Ginoo nga, sige, nakasala man namong tanan, bayri ni og pagbinuutan? Or nakasala man namong tanan, sige, bayri ni og pagtuman sa kasuguan ako? Is that what the Bible says? So tan-aw na to ang Biblia. Okay? So ingon ang Bible, abihan yung Bible in Romans chapter 6 verse 23. Romans 6:23. Ang ingon sa Biblia higala, ingon siya diri, for the wages of sin is death.
kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Unsa kunoy bayad sa sala? Pag binuotan? Dili. Ang giingon diri, ang bayad sa sala kamatayon. Wala niingon ang Biblia, wala nagdemand ang Ginoo, wala niingon ang Ginoo nga ang bayad sa sala pag binuotan. Nindot nang magbinuotan pero di na kabayad. Kay dili na mo'y gipangayo niya nga bayad. Wala pud niingon ang Biblia nga ang bayad sa sala pagtuman sa kasuguan. Nindot nang magtuman kas iyang mga sugo pero dili na mo'y gipangayo niya nga bayad. Sa kay dili man na mo'y gipangayo nga bayad, so di gyud matagbaw ang iyang hustisya. Di ma-satisfied because you are paying the wrong payment. Dili sakto ang imong gibayad. Ang gidemand niya, makasasala man ang tanan, bayri ni og kamatayon. Muna gipangayo sa hustisya sa Dios. Para matagbaw ang iyang hustisya, ang gipangayo niya, ang bayad sa atong sala, kamatayon. Pero sa gibuhat natong mga tao, atong gibayran og maayong binuhatan. Makabayad dili. Dili, because in the first place, dili na maoy iyang gidemand. Dili na maoy iyang gipangayo. Okay? So unsay buot pasabot ana pastor? Buot pasabot nga patiyon ako akong kaugalingon para mabayaran ang akong sala. Maghikog ko para mabayaran akong mga sala. No, dili na moibot pasabot. So kinahanglan sabto na to, unsa ni nga demand? Nganong kamatayon? Kang kinsang kamatayon? Ako imo ha? Then unsay requirements sa mamatay nga mobayad ani? Unsay qualification? Qualified ba ko nga mamatay para mabayaran ang akong sala? Qualified ba ka nga mamatay para mabayaran ang imong mga sala? So tan-awon na to ang Biblia. Abihin yung Bible, hapit na tamahuman. Hebrews chapter 10, ingon diri ang Biblia, verse 22. Okay. And almost all things are by the law purged with blood. And without shedding of blood is no remission. So unsa ko no? Tanang butang, almost hapit tanang butang diha sa balaod, according sa balaod, law of Moses. No? Purge, gihugasan, pinaagig dugo. And without shedding of blood is no remission. Ug kung walay pag-ula og dugo, walay pagpaagas og dugo, walay mamatay, walay kapasayloan sa sala. Okay? So ang bugtong paagi para mapasaylo ang atong sala higala according sa Biblia, kinahanglan dunay magpaagas og dugo. Kay kung walay pag-agas og dugo, but pasabot kung walay mamatay para pagbayad sa atong sala, wala tay kapasayloan. So bisan unsaon nimo buhat og maayong binuhatan dira, dili siya makapasaylo sa ato ang sala kay dili na moy gidemand sa iyahang pulong para masatisfied ang justice, ang hustisya sa mga nabuhat nato nga kalapasan sa iya ha. So unsa na kang kinsang kamatayon, dili pud imuha nga kamatayon. Nganuman kini nga demand, no, nga dunay pag-ula og dugo, kung basahon nimo ang libro sa Leviticus, it goes back sa practice sa mga Israelites sa unang panahon nga gitudlo sa Dios sa ilaha. Sa unang panahon, ang buhaton sa mga Israelites sadyang makasala sila higala, no, ang sugo sa ila sa Ginoo, mangita sila nati nga karnero or salampati, or kung maayo kag kahimtang mangita kag baka. Okay? Or di kayo maayo mangita kag kanding, no? So areta sa karnero. So ay ang buhaton sa una makasala sila. Ang demand sa Ginoo sa ilaha para matabunan ang ilang sala, papangitaon sila nati nga karnero, batan-on nga karnero, no? Mangita sa nati nga karnero, dayon ang ilang buhaton dalon to nilang nati nga karnero didto sa pari. Nganuman ihalad to didto. Ang nati nga karnero mo'y patyon, imbis ako'y nakasala, ang patyon para nako, para din ako mamatay, para di ko tunglohon sa Ginoo sa sala nga akong nabuhat. Ang patyon dili ako. Kinsay patyon? Ang karnero nga akong gidala, ang nati nga karnero.
samdan to, kuanan tong ulo, samaran to siya, paagason ang dugo. Ipaagas ang dugo, saluron tong ang dugo, then iwisik-wisik to sa mga butang dito, no, sa holy place. Unsay purpose ato? Para matabunan ang sala. Natin ako, na matabunan ang ako ang sala. Di sa Dios. Mao nay gidemand sa Ginoo sa ilaha sa Old Testament times. Okay? Dili ako nga nakasala mo ipatyon, kundi ang atong nating nga karnero. Adto dito ipasa, no? Ipakaako. Na ikaw, Russell Sumagang, nakasala ka, ana, og silutan og kamatayon. So patyon ang karnero in my behalf. Maunay gipasabot sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Ang bayad sa sala kamatayon. Kang kinsang kamatayon dili imuha og ako. Kay dili ta makasatisfied. So stay siya sa Dios. Kay in the first place, ang pangitaon nila sa una, ang didemand sa Ginoo sa ilang klase nga mga mananap, kadtong mga maayo nga mananap. Kung nating nga karnero imong ihalad para sa imong sala, nanay mga requirements. Dapat ang karnero nga imong dalon without blemish, without spot and blemishes. Walay spot, walay blemishes, walay buling, walay bali sa bukog, himsog, no? In short, perfecto nga karnero. Now, maupod na sa atong kahimtang mga higala. Kitang tanan nakasala. Ug aron mapasaylo ta, because without shedding of blood there is no remission. Aron mapasaylo ta, dapat dunay dugo nga maula para nato. Dili kita may magula og dugo, dili kita may mamatay or patyon para mapasaylo ta sa mga sala. Dunay dapat muhulip ka nato. Okay? Maura na'y bugtong paagi aron mapasaylo ta. Pero unsay gibuhat nato, ang atong gihimong solusyon ana ta nga atong gihalaran og maayong buhat. Atong gipagi nga, Lord, para di ko mo impierno, ningkamot tuman sa kasuguan. Dili na may gidiman sa Ginoo, dapat dunay mamatay in our behalf. Now kinsa ang nagperform ana? Kita walay qualified nato. Because nobody is perfect. Because all have sinned and come short of the glory of God. Walay bisan usa. Mamatay tang nataw tang makasasala. Mamatay na lang ta. Nga naagid gihapon ang kinaiya nga makasasala. Gawas lang kumaabot. Mubalik si Ginoong Hesus. No? Sa dili pa ta mamatay. So, unsay makasatisfied niya? Dapat dunay kordero. Dunay karnero, natinga karnero nga mamatay in our behalf. Now sa Old Testament, no, mao na ilang pamaagi, no? Basahon ini mong book of Hebrews chapter 9, chapter 10, no, makita nimo dire. Or chapter 9, no, sa Old Testament nga panahon nila ni Moses, mao na ilang pamaagi nga dugo sa mga mananap, mao ilahang itabon sa ilang sala. Pero dili to perfecto, no? Dili to better sacrifice. Ang better sacrifice mao ni. Akong basahon ha. Gikan sa verse 19 sa Hebrews chapter 9, for when Moses had spoken every precept to all the people according to the law, he took the blood of calves and of goats with water and scarlet wool and hyssop and sprinkled both the book and all the people, saying, this is the blood of the testament which God hath enjoined unto you. Moreover, he sprinkled with blood both the tabernacle and all the vessels of the ministry. And almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission. Verse 23, it was therefore necessary that the patterns of things in the heaven should be purified with these, but the heavenly things themselves with better sacrifices than this. So, dunay better sacrifices. Nganuman ang katong sakripisyo sa una sa mga mananap para pagtabon sa ilang mga sala, igura sa pagtabon sa mga sala, dili gyud permanent, dili permanente nga matabunan ilang sala, inigauga sa dugo nga ilang giula, patay sila mo nang regular sila nga gasagihimog mga pagsakripisyo og mananap para pagtabon sa ilang mga sala. So dunay better sacrifices para hingpit nga mabayaran ang atong mga sala. Unsay kinsay nagbuhat ana? Na verse 24. For Christ is not
entered into the holy places made with hands, which are the figures of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. Nor yet that he should offer himself often, as the high priest entereth into the holy place every year with blood of others. Okay? So, unsay gibuhat ni Jesus Christ? Siya may ni-offer. Gi-offer niya ang iyang kaugalingon. Pero daily pareha sa pag-offer sa mga kaparian, nga balik-balik, every year, magbalik-balik sila offer. Si Jesus Christ, gi-offer niya yung kaugalingon, kausa lang. No? Kausa lang. Siya mo bitong gitawag siya kordero sa Dios nga nagawagtang, di ba? Sa sala sa kalibutan. Siya may kordero sa Dios, nagbayad sa atong sala. Munang nasa verse 10, Hebrews chapter 10 verse 10, by the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. So unsa ganito ang bayad sa sala? Ang bayad sa sala higala kamatayon. Dili good works. Dili pagtuman sa kasuguan. So kung gusto tang masulbad ang sala, dapat mabayaran siya kamatayon. Kang kinsang kamatayon, dili imuha, dili ako Dapat kamatayon ni sa usa ka tawo na perpekto. Now, do na ba perfect aning tao aning kalibutan na? Wala bisan usa. So ang Dios may nihimo og solusyon. Unsa yung gihimo? Kay gihigugman sa Dios ang kalibutan, kitang mga tao. Iyang gihatag ang iyang bugtong gipakatawo nga anak, si Ginoong Hesus. Diba? Gilansang sa cross, namatay, gilubong ug nabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Unsay katuyuan nato? Iyang gi-offer iyang kaugalingon kausa lang ug alang to sa tanan. Once for all. Hebrews chapter 10 verse 10. Unsa ganito'y makapapriso nato sa impyerno? Sala. Unsay silot sa sala? Kamatayon. Kinsay nagbayad? Ikaw? Dili. Siya. Si Jesus Christ. Gibayaran niya. Sakto ba yung gibayad? Yes. Sakto kaayo. Apil batas yung gibayaran? Ingon ang Biblia, para to sa tanan. Okay? Hangtod kanusa ang epekto ato. Kinahanglan pa ba siya muhalad o balik sa iyahang lawas? Sama sa ginabuhat sa mga Israelites nga kada tuig maghimog halad. Dili, once na to. Kausa, para na to sa tanan. Kompleto na to. Tanawa ha. Palidayunon na itong basa, Hebrews chapter 10, gihapon tahigada. Hebrews 10 verse 12. But this man, Jesus Christ, after he had offered one sacrifice for sins forever. So, unsa kuno? Ang iyang sakripisyo kuno para sa sala. Forever. Forever na to. But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever. Forever na ang epekto ato. Verse 14. For by one offering, tanawa, for by one offering, unsay nahimo atong kausalang offering. For by one offering, he hath perfected forever them that are sanctified. Unsay epekto? Sa usa niya ka sakripisyo mga higala, ang usa ka tawo nga mudawat ato nga sakripisyo, mo acknowledge ato nga sakripisyo, mutuo ato nga sakripisyo, musalig ato nga sakripisyo. Ingon diri ang Biblia, you are perfected. Hangtod kanus ka perfected forever. So unsa day maka sulbad sa atong sala, unsay makabayad sa atong sala, unsay makapalangit, unsay makadala nato nga dili na ta ma-impyerno? Not your good works. It is the sacrifice of the Lord on the cross of Calvary. His death, burial, and resurrection, mga higala. Kinahanglan tuuhan to nimo. Adto nimo ibutang ay mong pagsalig. Mautoy paagi sa kaluwasan. Dili imong good works. Manang kitang mga tao, kinahanglan ta magrepent. What is repentance? Talikdi ang imuhang pamaagi. Ang atong pamaagi nga naandan, binuutan, tuman sa kasuguan para malangit. That is wrong.
according to the Bible. Talikdi na, turn away from that means of salvation. Then turn to God. Adto atugmang sa Ginoo, tuuhi ang iyahang pamaagi. Ang iyahang pamaagi, higala, ang makabayad sa atong sala, ang kamatayon ni Jesus Christ. Because only Jesus Christ is perfect among men. Siya ray perpekto, siya ray qualified nga mosakripisyo, mamatay para pagbayad sa atong mga sala. Ug kay insakto ang iyang gibayaran niya kamatayon, na-satisfied ang hustisya sa Ginoo. Mo nang giingon ang Biblia, tungod sa usa ka sakripisyo, we are perfected forever. I will close with this verse. Unsa giingon sa Biblia in John chapter 3 verse 16. Ingon ang Biblia in John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life." Unsa kuno? Igugma ta sa Dios ang kalibutan kita. Tungod anak gipadaan niya, gihatag niya ang bugtong gipakataong anak. Aron si bisan kinsa nga mutuo niya, mutuo ni Jesus Christ. Unsay tuhuan nimo ni Jesus Christ? Mutuo ka nga siya mo'y namatay, gilubong ug nabanhaw para pagbayad sa atong mga sala. Ug once mutuo ka, unsay promisa niya, unsay saad sa Ginoo, ug once mutuo ka, ingon ang Biblia, "For whosoever believeth in him should not perish." Dili gayud malaglag. So kung mutuo ka sa iyang sakripisyo, ingon ang Biblia, dili ka malaglag. Unsa nang malaglag? Dili na ka maimpyerno. Nganuman, tungod kay kompleto na, nabayaran na imong mga sala. Kinsa nagbayad? Dili imong good works. Ang nagbayad siya, iyahang kamatayon. Kay kung walay pag-ula og dugo, walay kapasayloan. Pero tungod kay si Jesus Christ, ni ula sa iyang dugo dito sa cross sa Kalbaryo, para nimo o para nako. Ang gidemand lang gyud sa Ginoo according sa John chapter 3 verse 16, nga mutuo ka adto ka salig niya. Munang talikdi na ang imuhang pamaagi sa kaluwasan, kay dili na mao. Maayo nang magbuhat kag maayo, pero dili na mo'y makaluwas nimo. Ang makaluwas nimo kinahanglan ka nga mutuo niya. Imo tong saligan na kompleto na to yang nahimo. Nakabayad na to. Ingon ang Biblia, ang termino gani sa Biblia, tinagi ato nga sakripisyo, we are sanctified, we are perfected. The word is perfected forever. Mo to'y makapasantos. Okay? So, I hope tanawan na ninyo mga bersikulo nga akong saysay karong adlaw mga higala. Again, dili ko against anang mag good works. Paningkamutan to na nga mag good works ta. Pero kung imo nang himuon nga ang imuhang good works mo ay imong ibugti sa imong mga sala para di ka maiimpyerno sa Dios, that is wrong. Dili na makapabugti. Una nimong buhaton kay ba kag unsa? Pangayog pasaylos Ginoo nga Lord, sayop di akong pamaagi Lord. Dili di akong good works makabayad sa akong sala. Dayon turn to God. Dawat na ang iyang pamaagi, tuuhi. No, ibutang ang imong pagsalig ngadto sa gibuhat ni Ginoong Hesus. No, nga Lord, karon nakasabot nako nga kato di imong kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw. Kompleto na dayto. Igo na dayto nga nakabayad sa tanan nakong sala. Igo na dayto nga modalag kapasayloan sa akong mga sala. Kay ikaw man di ay ang nahimong nati nga karnero nga gihalad para nako. Imbis ako to'y patiyonon, ikaw mo'y namatay para nako. O kay namatay naman ka para nako, sa ato pa, dili na ko patyon. Manong patyon pa man ko, nga na naman namatay para nako. O perpekto man to nga halad. So dili na. Munang, dili na ka maimpyerno. Kay nanay namatay para nimo, nanay nagbayad. Ganun mo bayad pa man ka sa utang nga human na bayre. Kibaw mo daghan ang maimpyerno, di manggod mo tuo. Ang ilang gisaligan, nga makaluwas nila, ang ilang kaugalingon nga mga paningkamot. Insulto na sa Dios. Bugtong anak kani iyang gipadala para mabayaran, di ni mo saligan ang katong gibuhat sa iyang bugtong gipakatawo nga anak. Anha gihapon ka musalig sa imuhang kaugalingon nga abilidad. Sumo nang ingon ang Biblia, no? Ang mutuo
Adili na hukman sa silot. Ano sa mahitabo sa moto? Hinukman sa silot. Hinukman na sa silot. Read John chapter 3 verse 18. Manigingon sa Biblia. Kadtong mga di yung moto yung motuo ni Jesus Christ, yung motuo nga iyang sakripisyo kompleto na nga nakabayad sa imong mga sala. Kompleto na nga nakatagbaw sa hostisya sa Dios. So ingon ang Biblia sa ang katong mga dili motuo hinukman na sa silot. Nawa, he that believeth on him is not condemned. Siya nga nituo kaniya dili na hinukman sa silot. But he that believeth not is condemned already because he hath not believed in the name of the Son of God. Condemned already. Gihukman na sa silot. Kung sa hinungdan, kaya wala man sila motuo sa anak sa Diyos. So, good works ba ang makaluwas na ito gikan sa pagkalaglag sa impyerno? No, sir. Ang gidiman sa hostisya sa Diyos, kamatayon ang bayad. Ang kinsang kamatayon, dili mo ha. Kamatayon sa kordero sa Diyos. O ang gipangayo, ragyod sa Diyos, na imutong saligan. Nagkatong iyang kamatayon, paglubong o pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Igo na na makapahimo nimong perfect sa iyang atubangan hangtod sa kahangturan. Hebrews chapter 10 verses 10 to 14. I hope nasabtan nato og maayong balikon ako maayong buntag sa tanan.